Ako. Ang pangalan ko ay Shenfu. Tingga. Ginamit ko ang aking swerte bilang koi fish upang tulungan ang kuya ko na umakyat sa posisyon. Ngayon, ang hari ay nagbigay ng kasal. Ayaw ng pangalawang ate. Kaya pinilit ako ng kuya. Pinalitan ang pagpapakasal sa malupit at malansang General Wei. Sa araw ng pagdiriwang ng pagdadalaga, ay naging araw ng aking kasal. At yon, malapit ng pakasalan, ang ikatlong kapatid na babae sa bahay ng general. Kailangang maging masunurin ka. Kung sakaling magalit ka sa demonyong walang awa, mawawala na ang buhay ng kapatid na babae. Aking kuya. Pakiusap, mahal na tao. Pakiusap, mahal na tao. Pakiusap, Ginoo. Pakiusap, Ginoo na. Ginoo. Pakiusap, hayaan ninyo na mag-asawa ang ikalawang Ginoo. Yung bagong dumating na General Wei, sikat sa kanyang kalupitan at karahasan. Ang ikatlong Ginoo ay bata pa. Pumasok sa ganyang lungga ng tigre. Hindi na siya makakayanan, Ginoo. Tumahimik ka. Delikado ang tahanan ng general. Mahina ang katawan ni Zhao Yun. Hindi siya makagalaw ng maayos. Pero si Yifu, bata pa siya. Hindi magtatangkang gumawa si Wei Changqing sa kanya. Pero ang alalay ay nakinig sa sabi ng doktor, na ang ikalawang anak na babae ay walang malubhang sakit. Sa araw ng kasiyahan ng amo, nagalit at nakipagtalo, at hindi pa rin umalis para kunin ang palo. Baka nakalimutan ng mga matanda na ang swerte ay dala ng ikatlong anak na babae. Kaya ang pamilya Shen ay nagkaroon ng araw na ito. Kung ipapalayas ni Ginoo si Binibining tatlo, ay, hindi ba, ipapalayas din ang swerte ng pamilya Shen. Yaya. Nang ako'y ipinanganak, ang kuya ay nagsabi, nakatanggap ako ng biyaya mula sa aking kapalaran. Siya lamang ang nakakuha ng posisyon. Guangsheng. 10. 10. Ito ay dahil sa tulong ni Afu sa kanyang kuya, na nakapasa sa pagsusulit. Sa hinaharap, anuman ang nais ni Afu, matutugon ka ni kuya. Pero si kuya, nang maging punong ministro siya, ayaw na niyang banggitin ang biyayang dala ko. Binabati kita, punong ministro Shen. Binabati kita, kuya. Salamat sa swerte ng third miss. Pagpalain si Ginoong Shen. Tuloy-tuloy na umangat. Afu, bakit ang init ng saan na ito? May sama ka ba ng loob sa kapatid? Pasensya na, kapatid. Yaya. Binibini. Pakiusap kuya, huwag. Saktan ang yaya. Afu, lumayo ka. Ginoo, ang biyaya ay dala ng ikatlong binibini. Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kahibangan. Kasinungalingan. Ang akin pong tagapamahala ay masigasig. Sa kanyang nakamit na posisyon, walang sinasabi na swerte. Kapatid, ako rin po ay nagkakasakit. Afu, ayaw ni kapatid ang magsinungaling. Huwag mong hayaang magalit sa iyo si kuya. Nagmamalasakit si kuya sa sakit ni ate. Ayaw niyang maghirap siya. Pero ako rin ay may sakit. Ginamit ko ang aking kapalaran para tulungan si kuya na maupo sa posisyon ng punong ministro. Ang kapalit ay kakainin ang aking buhay. Kung gagamitin pa ng 3 beses, mamamatay na ako. Kuya. Mukhang ang yaya ang nagsasalita ng kalokohan sa tabi ng iyong tenga. Kung ganoon, mas mabuti na patayin mo. Susunod ako ng maayos. Pero gusto kong dalhin si Yaya. Buong pamilya Shen. Tanging si Yaya lang. Talagang nag-aalala sa akin. Ikatlong binibini. Huwag po, ikatlong binibini. Maging malinaw lang. Mas mabuting kumain ng kaunti at hindi magdusa. Punong ministro. Dumating na ang oras. Pakiusap, hayaan nang umakyat ang bagong kasal sa karwahe.
Walang mga magulang. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Ipinapadala ka ng kapatid na lalaki sa iyong kasal. Maghintay ng ilang taon. Maghintay ng ilang taon. Sisikapin ng kuya na makuha ka pabalik. Bata ka pa. Hindi ka kayang gawin ni Wei Changqing. Pero si Zhao Yun siya. Punong ministro. Hindi na pwedeng magtagal pa. Ginang. Ipasakay ang sedan. Totoo bang? Ayaw mo na sa akin, kuya. Halos ka-size lang si Yan. At isa pa siyang batang babae na kailangan ng pagmamahal. Batang babae na kailangan ng pagmamahal. Dahil ito ang utos ng hari. Manatili ka muna sa bahay ng 2 taon. Kapag ikaw ay lumaki na, ibabalik ko ang iyong kalayaan. Inumin mo ito bilang paggalang. Mag-ingat ka. Shenfiu. Huwag kang magulo. Nandyan pa ang yaya sa labas, naghihintay sa'yo. Huwag kang mag-alala, General Wei. Medyo kinakabahan ang nakababatang kapatid sa mga estranghero. Kapag nakilala na, magiging maayos din. Ituloy mo na. Dumating na ang tamang oras. Papasok na ang bagong kasal sa silid. Narinig kong pangit ang kanyang mukha. Natakot ang 3 taong gulang na bata at umiyak. Dati, kaya kong pumatay ng tigre ng walang armas. General, hindi pwede. Ayaw kong mamatay. Ginoo, bakit mo tinanggal ang pulang belo? Ito, hindi ito naaayon sa asal. Mukha siyang iba sa mga sabi-sabi. Sige na nga, mga bata, hayaan mo na siya. Alaynan, gusto mong umalis? Talagang gusto mong umalis ba? Kasing kapal ng aking baywang ang kanyang braso. Isang hampas lang kaya niya akong patayin. Gusto kong makita ang yaya. Wala ang yaya mo dito. Dito ka natitira sa bahay na ito mula ngayon. Nagugutom ka. Kain muna tayo. Babae. Halika, inom tayo. Mas mabuti pang uminom ng matamis na sabaw. Kain ka. Hindi ko gusto. Ang mga batang hindi sumusunod.
Hindi pwedeng ganito kumain ang mga bata. Madali kang mabusog. Dito ka. Marunong ka bang maghugas ng kamay? Sige na nga. Minsan, nagsasampal din ako ng bata. Ang mga bagay na ito ay masama para sa iyong balat, di ba? Siya, parang nag-aalala sa akin. Ganyan kaliit na bata. Paano kaya pinapayagan ng punong ministro? Halika. Ang mga bagay sa ulo mo. Tanggalin ba lahat yan? Gamitin mo ito. Mukhang nagagamit mo na ako. Ayon sa alituntunin, ngayong gabi, kailangan nating matulog ng magkasama. Batas. Ayos na. Hindi na kita tatakutin. Kung hindi, iiyak ka na naman. Dito ka matulog. Siya. Hindi naman siguro niya ako papatayin. CJ. Hindi na kukunin. Matulog. Mag-ingat. Huwag matakot. Ginaway. Nangako ang hari sa'yo ng magandang babae. Pero nagpadala ng isang sanggol na babae. Nakayuko sa pader. Huwag gagalaw. Sino ang nagpadala sa'yo dito? Nakarating ka na sa ilalim ng lupa. Malalaman mo rin yan. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Yuanday. Huwag kang matakot. Tingnan mo. Gulo na ng buhok mo. General. Huwag tumakbo. Huminto ka. Wei Changqing. Huwag kang matulog. Natatakot ako. Kamusta si Changqing? Hindi malubha ang sugat sa espada. Ngunit may lason ang talim. Parang malala ang kanyang sugat. Anong lason iyon? Matutulungan bang mapagaling? Dala na natin ang kanyang asawa.
Palaging maingat ang general. Bakit siya nasugatan ngayon? Siguradong siya ang may kasalanan. Nang dumating siya, nangyari ang problema sa aming general. Tila bata pa siya sa edad. Pero sa totoo lang, malaki ang kanyang kakayahan. Hindi siya nagsasalita. Hindi kaya siya isang batang pipi. Sabi ng yaya, kapag nasa bahay ng general, dapat mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa. Kung hindi, maaari siyang patayin anumang oras. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana na-inject ng lason ang general namin. Pabayaan mo siyang lumuhod sa pintuan. At ipanalangin ang general. Miss. Kuya. Miss. Miss talaga ay nagdusa ng husto. Kamag-anak. Alanan. Saan ka pumunta? Hindi kita mahanap. Natakot ako. Pasensya na, ikatlong Ginoo. Kasalanan lahat ng ito ay sa kamaliang ng kamag-anak. Natakot sila na dadalhin kita para tumakas sa kasal. Kaya ako ikinulong nila. Kuya. Ikinalok ka nila. Kuya. Ayaw ka nilang bumalik sa pamilya Shen. Sige, few. General Wei, ang mga mabubuting tao ay may proteksyon ng langit. Siguradong walang mangyayari. Yaya. Si Wei Changqing ay ililigtas ako. Pero ang kuya ko ay hindi ako ililigtas. Bakit niya ako ililigtas? Nasusunog. Afu. Kuya, iligtas mo si Afu. Kuya. Afu, maghintay ka kay kuya. Kuya, pupunta akong tumawag ng tao. Kuya. Kuya. Sa mga oras ng panganib, palaging likas na unang isipin ang sarili. Ngunit si Wei Changqing, alam mong may lason ang espada. Pero bakit mo kailangang isakripisyo ang buhay mo? Para iligtas ako. Si Fu ay isang mapalad na tao. Sa kabila ng kapalaran, nakapangasawa siya ng mabuting tao. Naway pagpalain siya ng bodhisattva. Bago magising ang general, dito ka na lang magbayad ng iyong kasalanan. Binibini. Dali, tingnan ko kung nasaktan ka. Yaya. Ayos lang ako. Kasalanan ko. Walang silbi ang pagsisisi. Humingi ako ng tulong sa punong ministro. Ngunit, sa bahay ng punong ministro, walang oras para alagaan ang isang itinakwil na tulad mo. Ang kapatid mong punong ministro ay masayang-masaya ngayon. Para sa kasal ni Shen Zhao yun ba ito? Yaya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ikalawang ate ba ay magpapakasal? Few. Ang kabilang panig ay itinalaga ng Empress Dowager. Bagong top score sa Imperial Exam. Sa inyong punong ministro, talagang ambisyoso. Hindi gagawin ng kuya. Hindi talaga. Miss. Kuya, ikaw ba ang susundo sa akin? Few. Maghintay ka pa muna. Sabi ng yaya. Dapat sana ay 3 araw lang. Pero dahil sa pagkabulag ni Wei Changqing, hindi ako pwedeng umuwi mag-isa. Hindi pa ako nakauwi sa loob ng 7 araw na pag-aasawa. Ngunit hindi man lang siya nagtanong. Sa totoo lang, dahil kailangan niyang ayusin ang kasal ng pangalawang ate ko. Hindi kailanman pinapansin ni kuya ako. Yung espada na yun hindi ordinaryong lason. Kung hindi siya magigising, dadaling ka ni kuya pabalik. Magigising din siya. Few. Doktor. Wala nang hininga ang general. Afu, patay na siya. Kapatid, isasama kita.
Ayaw kong bumalik. Gusto kong hanapin si Wei Changqing. Afyu. Afyu. Kailan pa ba tayo magpapakita ng ganitong ugali? Bakit ka pa rin ganito kaepal? Afyu. Ngayon, para lang magalit sa akin. Nagpapanggap pa kayo. Kayo dalawa. Dalhin niyo ang ikatlong binibini sa kwarto. Hindi mo ako pwedeng pilitin. Ayaw kong bumalik. Ayaw kong bumalik sa tahanan ng punong ministro. Naghihintay sa akin si Wei Changqing. Punong ministro. Punong ministro. Pakiusap, pakawalan niyo na ang ikatlong Ginoo. Mahina ang kalusugan ng ikatlong Ginoo. Huwag ka nang masyadong maapektuhan. Anong sakit ang meron siya? Isa lang siyang nagkukunwari. Hindi iyon. Noong unang panahon, ang ikatlong prinsesa, upang matulungan kang maupo bilang punong ministro, hindi nag-atubiling isakripisyo ang sariling buhay para matupad ang iyong pangarap. Ano? Ano? Kasiyahan ng ikatlong binibini. Malaking kasiyahan. May balita mula sa palasyo. Naging punong ministro ang Ginoo. Ikatlong binibini. Ikatlong binibini. Afyu. 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 Isang walang kwentang lalaking bukid lang siya. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Tara, sama ka sa kuya mo pa uwi. Hindi ako uwi. Kahit na hindi siya magising. Mananatili ako dito magpakailanman. Afyu. Alam mo ba ang sinasabi mo? Magbabago na ang panahon sa Kyoto. Isang walang kwentang emperador. At isang bukid na sundalo na naging general. Nandito ka pa. Naglalaho lang ng sariling buhay. Alam na ng kuya na magbabago ang panahon. Pero pinasakay pa rin niya ako sa sedan chair. Afu, ikaw. Ipagkakaloob ng hari ang kasal. Hindi na ito mababawi. Dinala ako pabalik ng kuya. Handa ba siyang payagang pumunta ang pangalawang ate? Afu. Anong sinasabi mo? May asawa na ang iyong pangalawang ate. Iba kayo. Pero dati. Hindi ganyan ang sinabi ng kuya. Ang papet na emperador na ito. Hindi na magtatagal. Sa huli, ang mundo ay mapupunta rin sa kamay ng Empress Dowager. Nakapili na ang bagong batang emperador. Kapatid. Hindi po. Nang 9 na taon ang nakalipas. Hindi ka ganon dati. Yuan. Yuan. Manggagawa, Shen Yuzhao. Nagmamalasakit para sa bayan. Malubhang tagtuyot. Nagbigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal. Ngunit ito'y naluluste. Ang mga tao'y nagugutom. Samantalang ang punong bayan ay nakaupo sa liwanag ng templo. Pag-inom at kasiyahan. Ako si Shen Yuzhao, isang karaniwang tao. Nagsusulong para sa bayan. Saan nanggaling ang mga mababang tao na nangahas manumpa sa hukuman? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ang tubig ay maaaring magdala ng bangka o magpabagsak nito. Kayo ay ganito. Mawawasak ang Dazhao sa huli. Tama na. Mga mamamayan, pakiusap, buksan ang mata ng korte. Tulungan ang mga tao. Nananawagan ang mga mamamayan sa korte. Tulungan ang mga tao. Dahil hindi ko maabot ang tagumpay sa pagsusulit. Nananawagan para sa kapakanan ng bayan. Anong silbi ng buhay ko? Sa mundong ito. Sa huli, mamamatay din tayo.
Ginoo, Ginoo. Ginoo, nanalo ka. Nakapasa ka sa pagsusulit sa palasyo. Inay, anong sinasabi mo? Nakapasa ka. Munting nilalang. Siguradong ikaw ang nagdala ng swerte sa akin, di ba? Kuya, kahit na magdusa ako dahil dito, gusto ko pa rin tulungan ka. Kung sakaling makalipad siya sa ulap, hiling ko lang ay alisin ang mga traidor at ipaglaban ang katarungan para sa lahat. Ang mundong ito, sa huli ay sa emperatrice ang mundo, hindi kuya. Hindi na rin si kanyang kagalang-galang. Ang batang emperador noon. Lumaki na siya. Tama na, Shen Fu. Isang 9 na taong gulang na bata lamang siya. Ano ba ang alam mo sa mga usaping pampamahalaan? Dati, ilang bagay lang ang tama mong nahulaan. Ngayon, huwag mo na akong lokohin. Hindi man ako sanay sa pamahalaan. Alam ko pa rin na nagkamali ka, kuya. Plano ko sanang isama ka. Pero dahil ayaw kang makinig, manatili ka na lang dito. Mapagsisihan ka balang araw. Kuya. Kahit sa nakaraan o sa kasalukuyan, ako pa rin ay nag-iisa. Anak, 9. Yuan. Bakit? Walang gustong makisama sa akin. Noong nakaraang buhay, 9 na taon lang ang buhay ko. Nang ako ay 3 taong gulang. Buntis na ang nanay ko ng kapatid kong lalaki. Kaya iniwan niya ako. Afiu, hintayin mo lang dito. Pumunta si nanay para ayusin ang isang bagay. Babalik siya agad. Afu, maghintay ka ng mabuti kay nanay. Hanggang sa dumilim, hindi pa rin bumalik si nanay. Narinig ng direktor ang pag-iyak. Dinala niya ako sa ampunan. 5 taon ako ay inampon. Nagkaroon ng bagong mga magulang. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Nagkaproblema ang puso ko. Muli silang nagbalik sa akin sa bahay ampunan. Nanay, huwag mo akong iwan. Huwag niyo akong iwan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Lumalala ang aking kalagayan. Ang direktor ay dala-dala ang aking diagnosis. Nagre-raid online para manghingi ng tulong. Akala ko hindi niyo magagamit. Bless you. Isla ng Apokalipsis 14 na, grabe, ang liit pa nito, nagkaroon pa ng sakit sa puso. Ito ang diagnosis ni Little Afu sa sakit sa puso. Si Xia Wimian ay nakatutok sa host, 2 ito ang diagnosis ng sakit sa puso ni Xiao Ain. Diyos ko, ang bata ay napakabata pa. Nakapagkasakit pa ng sakit sa puso. Sobrang kawawa ng bata. Kailangan nating suportahan. May pag-asa na si Xiao Afu. 6 na buwan na naglalive. Nakalikom ang direktor ng daan-daang libong donasyon. Pero hindi ako na ospital. At hindi rin nakakuha ng magagandang gamot. Kaya lang nalaman ko na ang direktor ng ospital ay ginamit ang donasyon para sa ibang bagay. Gagong tao. Yung perang ipinangako namin sa pagtulong, ginastos niya sa panliligaw sa iba. Nakakainis. Itong maliit na sinungaling ay kasabwat ng dekano. Nangahas na gumamit ng sakit para lokohin ang ating simpatya. Huliin siya. Kailangan silang hulihin. Ano ang ginagawa ninyo? Kayo ay kasangkot sa isang kaso ng panlilinlang. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Nahuli ang direktor. At ako ay namatay dahil sa sakit sa araw ng nyebe. Lumayo ka. Doktor, tingnan niyo po ang aming general. Mabilis siyang mawawala. Namatay si Afu. Babalik kita sa bahay, kuya. Mabilis siyang namatay. Matutulungan ko siya. Siyam. Matutulungan ko siya. Gusto pang magpanggap ng iba. Gusto kong iligtas si Wei Changqing. Ito ang palatandaan na ipinagkaloob mismo ng kanyang kamahalan. Isa lamang ito. Kapag nakita ang palatandaang ito, parang nakita mo ang tao mismo.
Tanging kami sa Changqing lang ang may ganito. Kung sakaling may mangyari sa akin, magiging mahirap ang buhay mo. Hawakan mo ang palatandaang ito. Maaari nitong protektahan ka. Malaya ang pagpasok at paglabas. Hindi pwede. Pwede ba ito? Sige, pumunta ka. Anong ginagawa mo rito? Gamitin ang aking kapalaran para tulungan si Wei Changqing na magising. Hindi maganda. Parang lumalala ang general. Salbaheng tao. Ikaw ang dahilan ng kalagayan ng general. Siyam. Yuan. Siyam. Sabi, ano ba talaga ang ginawa mo sa general namin? Anong ginawa mo? Gusto ko lang siyang iligtas. Nangangahas ka pang magsinungaling. Tigilan mo. Wei Changqing. Changqing. Xiaofu. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumasakit ng dugo? Wala akong problema. Tia. Ayos na ako. Kayo muna ang lumabas. Xiaofu. Kahit na hindi ako nagising kanina, malinaw pa rin ang aking isipan. Ikaw ang nagpatulog sa akin. Pero nakasasama ito sa iyo. Di ba? Ayos lang ako. Gago kang bata. Kung mamatay man ako, mamatay na ako. Pero ang bata mo pa. Paano ka magpapakas-risky para sa akin? Hindi kita pwedeng hayaan na mamatay. Huwag mo nang ulitin to sa susunod. Naiintindihan mo ba? Kung mangyari ulit to, mag-aalaga ako ng tigre sa bakuran. CJ. Xiaofu. Masaya akong nandyan ka sa bahay nitong mga nakaraang araw. Masaya ako. Pero nirerespeto ko ang pipiliin mo. Hindi kita pipilitin. Pamilya Shen. Hindi na kailangang ipasok si segundo mong kapatid. Pagkatapos kong gumaling, aakyat ako sa hari para humingi ng isang liham ng paghihiwalay. Kanina, sinasabi ko sa kuya ko. Narinig niya. Ikaw, gusto mo bang paalisin ako? Tama ang sinabi ng kuya mo. Ang manatili sa tahanan ng general, malamang ay walang magandang resulta. Nakasabi na ako sa kuya ko. Hindi na ako babalik. Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo sa akin. Pupunta na lang ako sa ibang lugar. Pero, wala na akong mapupuntahan. Hindi kita paaalisin. Kung gusto mong manatili sa susunod. Sa kabila nito, kahit na mangyari ang lahat sa lungsod na ito, kung sakaling magbago ang lahat sa mundo, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Yuan. Yuan. Jiu. Hindi ba't sinabi mo na ang general ay walang hininga? Bakit bigla siyang nagising? Itong ikatlong dalaga ay umupo lang sandali sa harap ng general at nagising na ang general. Narinig ko sa balita na ang ikatlong dalaga ng tahanan ng general ay isang swerte. Baka totoo nga. Simula ngayon, ang utos ni Shen Fu ay katumbas ng utos ko. Kung lalabag ka sa kanya, lalabag ka rin sa akin. Talagang siya ang nagligtas sa ating Pangulo. Hindi pa ganap na gumaling ang Pangulo. Hindi dapat magpuwersa. Walang masama. Parang pusa. Walang masyadong laman. Dadalahin kita para magtanghalian. Kakain tayo ng paborito mong hita ng manok. Pagkatapos kumain, dadalahin kita para maglibang. Alainan. Nagbebenta ng asukal na prutas. Gusto mo ba ng candy na may asukal? Ay, salamat po. Para sa inyo po.
Salamat po. Paalam po, salamat sa pagbisita. Candy na may asukal. Ang sarap. Wei Changqing, tikman mo rin. Ito. Liksad, ang tamis. Ang ating general. Dati ay hindi kailanman kumakain ng matatamis. Hindi talaga kumakain. Nang kinakain ng iba. Paano ito nagbago? Siguradong magugustuhan ito ng yaya. Tindero. Yung hairpin na iyon. Pakiibalot mo na rin para sa akin. Ako ang unang nakakita nito. Afew. Bakit nandito ka? Zhao Yun. Napili mo na ba? Wei Changqing. Bakit ka pa nabubuhay? Ano? Siya nga si Wei Changqing. Ang ganda ng kanyang itsura. Anak, salamat kay Afu. Nakuha ko ang buhay ko muli. Sinasabi mo bang niligtas ka ni Afu? Anong ginawa ni Afu? Anak na babae. Ito ay dala ng matanda. Hindi talaga bagay sa bata. Kaya bibili muna ako para itago. Kapag kaya na niyang isuot, sa kanya isuot. CJ, gusto mo? Ipagkakaloob sa'yo ni ate. Kalokohan. Noon pa man ay sobrang makasarili ka na. Ninakaw mo pa ang gamit ni kuya, ayos na sana. Ngayon pa nga, kasal na si kuya. Bakit mo pa rin kinukuha ang gamit niya? Noon pa man. Hindi ko pa nakuhanan ang mga gamit ni ate. Lahat ng kuha ni ate sa akin. At saka, nitong pagkakataon na ito. Ako talaga ang unang nakakita. Ayaw kong. Akin ito. Huwag mong subukang kunin. Ibabalik ko sa akin. Ito ang binili sa akin ng aking yaya. Lahat ng bagay sa pamilya Shen ay akin. Aking nakababatang kapatid. Kapag ikaw ay lumaki na, bibilhan ka ng mas maganda ng ikalawang kapatid. Ngunit ito, sa ngayon ay talagang hindi angkop. Shen Fu, ninakaw mo na naman ang gamit ng pangalawang kapatid mo. Ang ugali mong mapaghimagsik at makulit, lalong lumalala. Dalhin si Gianji. San pabalik sa kwarto para mag-isip? Sapat na. Matagal lang nandito sa tahanan ng general. Lalong naging walang modo. Ito ang mga bagay ng iyong pangalawang nakatatandang kapatid na babae. Huwag mang agaw. Tulungan mo kaming i-pack ito. Kailangan pa naming pumunta sa susunod na lugar. Wei Changqing. Ang dakilang General Wei. Ganyan mo lang siya pinapayagan na mang-agaw ng mga bagay. Hindi naman ako ang nang-agaw. Ako ay isang baguhang mandirigma na bagong dating sa Kyoto. Kung ano ang gusto ko, kinuha ko na. Walang pakialam kung ito ay nakawan o hindi. Ikaw. Pinakamainit ang galit ko kapag may nag-uutos sa akin gamit ang daliri. Kahit ang punong ministro ay hindi nakaligtas. Kung mangyari ulit ito, wala na akong pakialam sa mga asal ko. Kuya. Ibalot mo. Sige na nga. Tara na lang tayo. Gusto ko. Tulungan mo akong kunin ito. Kukunin na namin. Dagdagan ng 100 liang. Sali ka rin. Kailangan kong bilhin ang hairpin na ito. Wala akong dalang ganong karaming pilak. Talagang mura para kay Shen Fu. Okay na sana si Wei Changqing, gwapo pa. Bumibili pa siya para sa kanya. Talagang sa isang iglap, yumaman. Ang isang tao mula sa nayon. Hindi na unawaan ang paghihirap ng mga tao. Ang daang tael na pilak na ito. Sapat na para sa pagkain at damit ng maraming tao. Paghihirap ng mga tao. Kung nandyan si Ginoong Fan at punong ministro Shen. Ayos na naaalala nila ito. Maliit lang ang aking pananaw. Alam ko lang na gusto ng ginang. Napakahalaga. Sabi niya. Basta't gusto ko. Napakahalaga. Mababa. Wei Changqing. Alis na tayo.
Afu. Noon, lagi akong nakikinig kay Afu. Bakit ngayon pakiramdam ko? Nagbago na. Gusto ko talaga itong hairpin na ito. Sa hinaharap sa pamilya Shen, malamang hindi na talaga ako babalik. Sa hinaharap, maraming ganitong hairpin. Magkakaroon pa rin ng marami. Isang pulubi na nakuha mula sa labas, ay talagang pinahalagahan nila ng ganito. Kahit na hindi nila pinapansin ang sariling kapatid. Ayos lang. Hindi ko naman kailangan na pahalagahan nila ako. Tara, pumunta tayo para bumili ng paborito mong Osmanthus cake. Narinig kong kamakailan. Lalong natatakot ang emperatris sa general. Ang ating general ay tapat sa bayan at lumalaban sa kaaway. Ngunit hindi niya inasahan na ang emperatris ay. Ngayon ay magulo ang sitwasyon sa korte. Lalong natatakot ang emperatris kay Wei Changqing. Wei Changqing. Tayo na, umalis tayo. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Pero sana, maging ligtas ka. CJ, kapag naayos ko na ang lahat, dadalhin kita. Esan. Bumalik ka na at matulog. Tumakbo. Wei Changqing. Nasugatan ka. Ayos lang ako. Wei Changqing, mag-ingat ka. Parang pamilyar ang tingin niya. Ginoo, okay lang ba kayo? Umalis na. Wei Changqing. Ako. Ililigtas kita. Ililigtas kita ngayon. Wala akong masama. Matutulog lang ako ng kaunti at okay na ako. Huwag mong gamitin ang iyong kakayahan para iligtas ako. Narinig mo ba? CJ, hindi ko kailangan. Pero nangangako ka sa akin. Kailangan mong bumangon. Wei Changqing. Para sa'yo. Afu. Hiningi ko na kay Empress Dowager. Pumayag ang Empress Dowager na isama kitang umuwi. Hindi na kailangan. Karaniwan kapag lumalabas ng 2 araw. Si Afu ay palaging nagrereklamo na umuwi na. Ano ang nangyari ngayon? Magulo ang estado. Delikado para sa'yo na manatili dito. Maging mabait ka at sumama ka sa akin pauwi. Dito ang bahay ko. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nanay, pumunta tayo magpasabog ng parol. Gusto kong magpasabog ng parol para kay Wei Changqing na humingi ng kapayapaan. CJ. Noon, si Afu lang ang nagdarasal para sa akin. Afu. Kuya. Afu. Anong ginagawa mo? Nananawagan ako para sa kuya. Basta't isabit mo lang ang sa puno. Mapapalad na mapapalad si kuya sa buong buhay niya. Ganon na ba yun? Tama nga. Nandyan si Afu.
Siyempre, poprotektahan niya ang kuya. Salamat, aking afu. Afu. Babae, bibili ka ba ng parol? Meron akong iba't ibang klase, kumpleto. Isa lang ang kukunin ko. Pumili ka na. Ate dalawa, gusto mo na naman bang agawin ang gamit ko? Isang sirang lampara lang naman iyon. Hindi ko yan kailangan. Binibini dalawa. Ito ang gusto ni Binibini tatlo. Paano mo ito naihagis sa lupa? Tumahimik ka. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang makialam, ikaw na masamang babae. May lakas ka bang manakit sa akin? Ang yaya ang nag-alaga sa atin. Wala kang galang sa mga nakatatanda. Karapat-dapat ang sampal na ito. Ako ang pangalawang kapatid mo. Ikaw ay isang pulubi na kinuha ng mga magulang. Wala kang karapatang maging pangalawang kapatid ko. Ano kung nakuha mo lang? Sa tingin ni Kuya, isa lang akong kapatid na babae. Hindi niya kikilalanin yung tulad mo. Bilang tunay na kapatid. Miss Tatlo, tayo na. Huwag kang makinig sa kanyang paninira. Akala mo ba pinapaboran ka ni Kuya? Ibigay mo ako sa kanya. Dahil lang ba? Sa pagdiriin ko sa gunggong na iyon. Pinaalis niya ako. Marahil dahil din. Sa takot sa balita na ako ay isang swerteng bituin. Upang patunayan sa lahat, na kahit hindi ako umaasa sa kanya, maaari pa rin siyang magpatuloy na maupo bilang pangkalahatang kalihim. Talagang ang tanga niya. Maraming mga espiya na pumasok sa bahay ng general. Hindi mo pa rin ba mahulaan? Sino sila? Sila. Pero kuya, sila mismo ang nagpadala. Natatakot ang emperatris. Si Wei Changqing na itinataas ng emperor sa Beijing. Ang kuya ko ay sadyang nagsumikap na magbigay ng tulong sa emperatris. Talagang siya ang kuya ko. Kung mapapangasawa ko ang general, matutulog kami ng magkatabi katulad ni Wei Changqing. Walang nakakaalam sa peligro. Maaaring mapahamak ako kasama niya. Pero ikaw nga. Namatay ka na. Kaya't ang kuya ay hindi na gaanong masyadong masasaktan. Wala nang ibang tao na magsasabi na ang kuya ay nakamit ang kanyang tagumpay ngayon. Dahil sa'yo. Siya nga. Pero hindi niya makuha ang gusto niya. Shen Fu. Ikaw ang talagang iniwan. Nobya. Nobya. Hindi. Hindi ito possible. Hindi pwede. Ako ang iniwan. Akala ko ayaw sa akin ng kuya ko. Pero nagulat ako na gusto niya akong patayin. Nalaman ko na noong gabi ng kasal namin ni Wei Changqing. Nagpadala na siya ng mga mamamatay tao. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Wei Changqing, na nagbigay ng proteksyon sa akin. Noong gabing iyon, patay na ako. Okay, Afu. Huwag ka nang umiyak. Nay, may laso ng palaso noong gabi ng kasal. Yung palaso kagabi, halos tumama rin sa puso ko. Kung hindi dahil kay Wei Changqing, patay na ako. Hindi mangyayari iyon. Si Afu ay swerte. Hindi mamamatay. Ngayon, may General Wei na si Afu. Mas magiging masaya pa siya sa hinaharap. Hindi karapat-dapat ang pamilya Shen na iiyak tayo. Wala na talaga. Matagal na akong hindi na nag-aalala. Ayaw na sa akin ng pamilya Shen. Wala na akong pakialam sa kanila. Wala na akong pakialam sa kanila. Wala na akong pakialam sa kanila. Miss. Kuya. Anak.
Hindi talaga matanggap ng kuya. Nakausap ko na si Wei Changqing.